init. Oo, sobra. Init. Kahit may aircon, no? Oo. Ay, di sa atin malamig sa department. Oo, sa taas malamig na. Dito rin malamig ngayon. Sa labas. Chilling cold. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-16 ng Abril taong 2013. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami, Ginoong Willie Marcial, sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita. Dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Department of Education at Host Negros Oriental magpapatupad ng mahigpit na seguridad 13 edition ng Palarong Pambansa. US President Barack Obama mariing kinundina ang magkakambal na pagsabog na nangyari sa Boston Marathon kaninang umaga. Para kay Ginebra San Miguel superstar Mark The Spark Kagiwa, hindi pa rin makakakitaan ng aksyon sa quarterfinal ng PBA Commissioner's Cup. Maagang preparasyon para sa pagsabak sa 2014 AFC Challenge Cup ikinakasa ng Philippine Ascals football team. PTV Sports resident boxing analyst Attorney Ed Tolentino, pinayuhan ang Team Donaire na wag nang maghabol ng rematch kay undefeated Cuban rival Guillermo Rigondeaux. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Tayo po'y nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Kung paiiktingin ng Host Negros Oriental ang seguridad sa Palarong Pambansa sa Dumaguete City, ito'y dahil na rin sa magkakambal na pagsabog na nangyari sa Boston Marathon kaninang umaga kung saan 3 ang napabalitang nasawi at mahigit 104 na po naman ang nasugatan. Ang kabuuang detalye, hatid ni Miss Cristabel De Leon. Mas mahigpit na seguridad ang ipapatupad ng Host Negros Oriental sa 2013 edition ng Palarong Pambansa sa Dumaguete City. Ito'y kasunod ng nangyaring pambobomba sa Boston Marathon kaninang umaga. Ayon kay Palarong Pambansa Provincial Coordinator Adolf Aguilar, matagal nang nakalatag ang seguridad para sa week-long sports spectacle. Pero matapos ang pinakahuling pag-atake sa Estados Unidos ay inamin niya na plano nilang magdagdag ng security personnel sa lahat ng mga venues. Dumaguete City Police and the provincial had already put in place a security plan for the Palarong Pambansa. They will be putting 2 police personnel for playing venue and for billeting personnel, and this will be for billeting quarter. So they will also augment it with the barangay tanod in each barangay. Ibinalita rin ni Aguilar na mismo si Negros Oriental Governor Roel Degamo ang nagpakuha ng augmentation force para sa nauna ng mahigit 200 kapulisan na magbabantay sa palaro. Kwento ni Aguilar, kumuha pa ng karagdagang 184 deputized policemen ang provincial government para matiyak na hindi sila masisingitan ng mga masasamang loob. What happened to Boston this early morning, I think there's a need to strengthen again to look at into areas which we failed to look at this time. So we should be learning from the experience of Boston, and we should also be preparing for the scenario for the Palarong Pambansa 2030. Samantala, maging ang Department of Education ay nakikipag-ugnayan na rin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mahigit 6,000 delegado na inaasahang makikibahagi sa Palarong Pambansa na magbubukas sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan ng Estados Unidos na mapaparusahan ang lahat ng mga may kagagawan sa trahedyang nangyari sa Boston Marathon. Habang binabaybay ng mga competitors ang 42-kilometer race, ay ginulat ng magkakambal na pagsabog ang Boston Marathon, kung saan 3 ang naiulat na nasawi, kabilang na rito ang isang 8 taong gulang na batang lalaki. Ang karagdagang detalye sa report ni Ms. Nicole Ramos. Boston Marathon Day and a beautiful day in the Northeast. 2 explosions went off this afternoon, hitting one of the runners in his leg. Not 2
2 explosions. Watching across the street, we saw the first bomb go off. Something just blew up. We still do not know who did this or why. We will find out who did this, and we will hold them accountable. Mariing kinondena ni US President Barack Obama ang nangyaring karahasan sa Boston Marathon kaninang umaga. Humigit kumulang sa 3 katao ang nasawi at daang-daang inosenteng sibilyan ang nasaktan sa magkakambal na pagsabog na nangyari malapit sa finish line ng Boston Marathon. Ayon kay Obama, gagamitin niya ang lahat ng resources ng gobyerno para sino ang dapat managot sa karumal-dumal na krimen. At titiyakin umano niya na mapaparusahan ang lahat ng mga may kasalanan. We will get to the bottom of this, and we will find out who did this. We'll find out why they did this. Any responsible individuals, any responsible groups will feel the full weight of justice. Boston is a tough and resilient town, so are its people. I'm supremely confident that Bostonians will pull together, take care of each other, and move forward as one proud city. And as they do, the American people will be with them every single step of the way. Kasabay nito, pinasalamatan ni Obama ang Boston Police, firefighters at iba pa sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng pagsabog. I salute all those who assisted in responding so quickly and to this tragedy. Samantala, isang White House official naman na tumangging magpakilala ang nagpahayag na posibleng kagagawan di umano ng mga terorista ang nangyaring trahedya sa Boston Marathon, kung saan 10 segundo at 100 yards lamang ang pagitan ng dalawang pagsabog. Bukod pa rito, may nakita rin umanong bomba sa mga medical tents na tinayo sa palibot ng Boston Marathon. Mahigit 23,000 runners ang nakibahagi sa 2013 edition ng taunang Boston Marathon, ang isa sa mga pinakamatanda at pinakaprestihiyosong marathon events sa buong planeta. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At isa po ang PTV at PTV Sports sa mga nakikiisa doon po sa mga naging biktima ng pagsabog na yan sa Boston. Gayun na rin po ang ilan pang mga sports officials ng bansa na isa-isa na rin po nagpapaabot ng kanilang pakikihati. Maging ang PBA po, maghihigpit na rin ang seguridad sa mga game venues. Ito ang tiniyak ni PBA Media Bureau Chief Willie Marcial matapos na maging paranoid ang publiko dahil sa naganap na pambobomba sa Boston Marathon kaninang umaga. Ani Marcial, dahil may insidenteng ganito, wag na umanong magulat ang mga manonood kung maglalapat ng mas maigting na security measures ang PBA. Papasok na po sa crucial playoffs ang PBA Commissioner's Cup kaya tiyak na mas lalong dudumugin ng publiko ang mga laro sa Asia's First Play for Play League. Pero ayon kay Marcial, natural nang ginagawa sa mga PBA venues ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad, pero bilang ani ay pag-iwas sa kung anumang pangyayari, mas lalo umano silang magpapatupad ng mas mahigpit na security measures. Sa PBA pa rin, hindi pa rin makikitaan ng aksyon sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup si Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark the Spark Kagiwa. Sa panayam ng sports, ibinunyag ni famed sports medicine physician Raul Canlas na hindi pwedeng madaliin ang klase ng injury ni Kagiwa na sprained left MCL dahil kailangan itong alagaan ng ilang ehersisyo at strengthening programs. Ani Canlas, panahon lamang ang makakapag-decide kung kailan pwedeng sumalang sa aksyon ng isang pasyenteng tulad ni Kagiwa. Delikado anya sa mas peligrosong injuries ang isang atleta kung ipipilit na ilaro ang ganitong klase ng karamdaman. Tinatayang nasa 2 weeks pa ang kailangang ipahinga ni Kagiwa bago siya mabigyan ng green light na maglaro. Dahil dito, hinimok ni Canlas ang mga fans sa mga Ginebra na magdasal na sana'y umabot sa semifinals ang koponan dahil dito pa lamang maaaring makapaglaro si Kagiwa. Samantala, may kakaibang hangarin si Air 21 Express forward KG Cañaleta sa likod ng kanyang malahalimaw na performance sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Ito ay
ang muling mapabilang sa roster ng Gilas Pilipinas kapalaran sa FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. Nagbabalik si Miss Nicole Ramos. Isang pagbabalik sa Gilas Pilipinas roster sa mga sinasabing inspirasyon ni Air 21 Express superstar KJ Canaleta kung bakit kakaibang laro ang pinapakita niya sa PBA Commissioner's Cup. Ang 6'6" star Lakenyo dribbler ang nahirang na AXL PBA Press Corps Player of the Week nitong Lunes. Matapos na magtala siya ng kabuang 37 points sa panalo ng Air 21 kontra Petron Blaze Boosters noong Sabado. Ayon kay Canaleta, ang posibilidad na maglaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship sa Agosto ang isa sa mga nagtutulak sa kanya na magpursige ng husto sa ensayo. Kung may pagkakataon sana, isa sa yung gustong-gusto ko talagang makapaglingkod. Yung August talaga, ito yung mapapanood talaga lahat. Sa panig naman ni Air 21 Coach Franz Pumarin, Canaleta sa mga masipag mag-ensayo sa mga players na nahawakan niya. Nagko-conduct umano ng 30 minutes na shoot-around at extra drills ang 5-time slam dunk champion. Bago at matapos ang kanilang practice sa Gatorade Hoop Center sa Mandaluyong City. I think there's no problem with me. I think he just wants to prove something na he deserves to be in the Gilas team. Samantala, Inamin naman ni Gilas Pilipinas Team Manager Butch Antonio na malimit na mabanggit sa kanya ni Coach Trot Reyes si Canaleta. Pero sa ngayon ay dedependean niya ang lahat sa magiging rekomendasyon ng coaching staff. Yeah, as I said, it's the coaches who will decide on that. If they tell the group management na we'll add, why not? We'll be supportive of whatever decision na meron sila. Sa kasalukuyan ay nag-a-average si Canaleta ng 15 points at 5 rebounds per game sa elimination phase season conference. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Patuloy na tinatrabaho ng Gatorade Philippines ang asam na madala dito sa Pilipinas si NBA legend Michael Jordan. Ito'y sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo na maisingit sa busy schedule ng 6-time NBA champion ang pagbisita sa bansa. Para sa karagdagang detalye, narito pong muli si Ms. Cristabel De Leon. Natitinag ang isang sikat na energy drink brand sa kanilang pangarap na madala dito sa bansa ang pinakasikat na basketball cager na si Michael Jordan. Ang itinuturing na the greatest basketball player of all time ay may ilang ulit ng kinukulit ng Gatorade Philippines para bumisita dito sa Pilipinas. Subalit ayon kay Gatorade Philippines Marketing Manager Mikey Rosales, masyado pang masikip ang schedule ni Jordan na ngayon may-ari ng NBA team na Charlotte Bobcats. The plans, but it's always our dream to bring him here. Gayunpaman, naniniwala si Rosales na hindi magtatagal ay magagawa nilang isingit sa schedule ni Jordan bisita dito sa Pilipinas. Isa ang Gatorade sa mga malimit magpadala ng mga sikat na atleta at NBA stars dito sa bansa. Sa katunayan, hindi tinanggi ni Rosales na inaasikaso pa rin nila ang posibleng pagdalaw dito sa Pilipinas sina Miami Heat star duo LeBron James at Dwayne Wade. We're always looking into that. For now, we're really concentrating on the G Rising Stars and G Elite. But of course, we're always looking at that. Lunes ng gabi ay ginanap ang launching ng G-Day kung saan ipinakilala sa mga media men ang mga G-Elite at G-Rising Stars na hawak ng Gatorade tulad nila football stars Phil at James Young Husband, PBA cagers L.A. Tenorio at Calvin Abueva at triathlete Annie De Leon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa football, pinuri ng magkapatid na Phil at James Young Husband ang ginawang pagpapalakas ng Philippine Football Federation sa men's national team. May 8 taon nang lumalaban para sa bansa, naniniwala ang Young Husband siblings na itulong ng mga Phil foreign booters na kinuha ng PFF sa pag-angat ng kalidad ng Philippine football. Narito ang report ng aking sports partner na si Miss Meg Siozong. Malaki ang paniniwala ng magkapatid na Phil at James Young Husband na mas maganda ang rutang tinatahak ngayon ng Philippine football. Kapabahagi ng national team buhat pa noong 2005. Sinabi ni Phil na kakaiba ang lineup ng Philippine Aztecs ngayon. Ang presensya ng mga highly rated Phil foreign booters na na-scout at nakuha ng management mula sa iba't ibang European at American leagues ay nakatulong umano ng malaki sa kampanya ng bansa sa mga international competitions. Ito'y bukod pa ani Phil sa mga local talents na ready to be tapped ng koponan. I think when we have all our players available, we're very, very strong. And yeah, you could say that. We could say we've got
In terms of talent, we've got the best players available, but it still takes time to gel. But with the individual talent we have, is the best, I think. Sa panig naman ni James, mataas ang kumpiyansa nila ngayon sa sarili, lalo pat nakakuha ng ticket patungong AFC Challenge Cup sa Maldives sa susunod na taon ang Azkals. If anything, I was comparing it to before we became the Azkals, where we'd be lucky to get one tournament a year or one tournament every 2 years. Now we seem to have games coming thick and fast, which is great and makes us really happy. Samantala, sasalang naman sa iba't ibang tune-up matches ang Philippine 11 bilang bahagi ng kanilang maagang preparasyon para sa pagsabak sa 2014 AFC Challenge Cup. As we play together, so I think that definitely the team's going to get better. I think it's important we develop a training program here to get more players playing and more. It's difficult to throw players all together and expect to win a game. It needs time, and it takes the team to gel before you can really start achieving things. Sa ngayon ay wala pang scheduled practice as one whole unit ang Philippine Azkals, pero magiging maglalaro sa UFL ang ilang miyembro ng national team. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Hindi na dapat mag-asampa ng rematch kontra WBA at WBO Super Bantamweight Champion Guillermo Rigondo, si Nonito Donaire Jr. Ito ang payo na ibinigay ni PTV Sports boxing analyst attorney Ed Tolentino. Ang style umano ni Rigondo na takbo ng takbo ay hindi uubra sa isang counterpuncher na gaya ni Donaire. Naniniwala si Attorney Ed na mahihirapan lamang si Donaire kung ipipilit pa niyang labanan ulit si Rigondo. Bukod pa rito, nakikita rin ni Attorney Ed na hindi na papansinin ng publiko ang nasabing match-up, lalo pat naging boring ang laban para sa mga ordinary fight fans. Natin kung gusto ni Donaire magkaroon ng rematch. Siyempre, nanggigigil siya, natalo siya. Pero para sa akin, mag-move on na siya beyond Guillermo Rigondo. Kasi ang style ni Donaire at ni Rigondo, lumalabas parang pareho silang counter-puncher eh. Kaya pag ganyan ang kayo naghihintayan, mas angkop ang estilo ni Nonito Donaire. Isang slugger, isang exciting na boxer tulad nila Jorge Arce, Fernando Montiel, yung kahit pa paano nagtitake ng risk. The strength of Nonito Donaire is when he plays the role of a matador to a bull. Itong si Rigondo, si Rigondo is not even a bull. He does not even have the killer instinct of a lamb. So mahirap. Huwag nang ipilit dahil masisira lang ang diskarte ni Nonito sapagkat styles make fights. And the way I see it, itong Rigondo ay hindi suited para kay Nonito Donaire. Mas maraming laban na magaganda para kay Nonito Donaire Jr. Sa boxing pa rin, magsisilbing tune-up ang laban ni Pinoy featherweight contender forever, Ray Boom Boom Bautista kay Ivan Ramirez ng Mexico sa Sabado para sa pinaplanong showdown kontra Puerto Rican superstar Juan Manuel Lopez. Base po sa ulat, matagal na hamon ng duelo ng kampo ni Lopez si Bautista at ngayong taon ay balak ng isa katuparan ng mga handlers ng Pinoy fighter ang nasabing laban. May report si PTV Sports Super Senior Correspondent Dennis Principe. Isang malaking plano ang inihahanda ng promoter ni Ray Boom Boom Bautista sakaling manalo ito ngayong Sabado. Ayon kay Ala Promotions Chief Tony Aldeguer, nakalatag ang alok ng kampo ni Puerto Rican superstar Juan Manuel Lopez kay Bautista na sila ay maglaban bago matapos ang taon. Ani Aldeguer, noong isang taon pa ay kanila natanggap ang nasabing alok na gaganapin sa Puerto Rico. Ngunit kanila munang tinanggihan ang hamon dahil sa nagpapagaling panahon ng kanyang injured hand si Bautista. Sa ngayon, ani Aldeguer ay fully healed na ang kamay ni Bautista at tanda na itong hamunin ng mga tigasing boxers ng featherweight division. Parehong rated number 4 sa IBF at WBO si Bautista habang number 6 ng WBO si Lopez sa featherweight division. Nakatagdang idepensa ni Bautista ang kanyang WBO International Featherweight title kontra Mexican Ivan Ramirez ngayong Sabado sa Davao City. Sa April 20 ay dadayo sa Mexico ang dating 2 Division World Champion na si Lopez para labanan si William Prado ng Brazil. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa chess. Maagang nagparamdam ang mga Filipino wood pushers sa itinatanghal na Bangkok Chess Open sa Thailand.
Sa pangunguna ni na Grandmaster Oliver Barbosa at Mark Paragua, 6 na Pinoy bets ang nagrehistro ng magkakambal na panalo sa unang 2 torneo. Namayani si Barbosa laban kina Sana Tiponoda Thotsaporn at Tirapapesay Wisuwat ng Thailand. Habang pinasuko naman ni Paragua sina Haji Azahari Alyuddin ng Brunei Darussalam at kapwa Pinoy na si Daniel Causo. Bukod kina Barbosa at Paragua, umani rin ng twin victory sina Grand Louis Antonio, John Paul Gomez at Darwin Lailo. Gayon din si FIDE Master Hamed Nuri. Sa ngayon ay kasalo ng grupo ni na Barbosa at Paragua sa ibabaw ng standings ang 5 foreign rivals. Kabilang na rito sina top seed Nigel Short ng England at third seed Jan Gustafsson ng Germany. Sa iba pang balita, sa patuloy na pagsargo ng mga bilyarista sa ginaganap na MAPA 9-ball tournament sa Makati City, isang batang-batang competitor ang umagaw ng pansin ng mga billiards observers. Sa patnubay ni former national player Rodolfo Boy Samson Luwat, namangha ang mga fans sa angking galing sa pagtumbok ng bola ni billiards boy wonder Vicoy T. Ito po ang sinubaybayan ng aming kasamang si JP Palileo at narito ang kanyang report. Isang 8 taong gulang na batang lalaki ang naging sentro ng atensyon ng mga fans sa idinaraos na Makati Pool Players Association 9-ball tournament sa Makati City. Siya ay si Vicoy T, na ginabayan ni veteran internationalist Samson Luwat sa paglahok sa kompetisyon. Ayon kay Luwat, suporta mula sa lahat ng sektor ang kailangan para ma-develop ang skills ni Vicoy sa billiards. Dapat suporta ng gobyerno. Diyan tayo may panalo. Malaking potential ng bata. Bata, Kevin Isola, champion na sa grupo niya. Yan, ganyan. Pampahasa yan. Para pagdating sa labanan, ready ka na. Tsaka kung saan, hasa ka na. Bukod kay Vicoy, agaw pansin rin sa Makati 9-ball tournament ang guest of honor na si 3-time Southeast Asian Games gold medalist Rubilen Amit. May 20 taon ng miyembro ng Makati Pool Players Association, todo suporta rin si Amit kay Vicoy at sa pagpapalaganap ng billiard sa bansa. In my own opinion po, I think that Philippine billiards right now is still one of the world's best. I think now with the continued support ng government and some private sectors, malaki pong potential ng Filipino players against mga world-class players. Ang mga aksyon sa 2013 MAPA 9-ball tournament ay nagsimula noong Biyernes at magwawakas sa darating na Sabado. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Galing ng bata, no? Oo, Vicoy T. kala mo yun. Ano kaya apelido niya? Ba't T lang? No? May tuldok pa eh. Baka diba? may lahi. Oh, pero ang galing no? Yung plangketa niya. Dapat yata ganun talaga age nagsa-start sa kahit anong sport. Yung ibang araw mga nasyon, talagang baby pa lang. Di ba tinatapon na sa swimming pool? Oh, parang China. Diba? Anyway, marami pa ho kami mga pag-uusapang mga balita at syempre ikukwentong update sa inyo. Kayo naman ho ang masusunod mamaya sa mga updates kasama sina Dennis at si Miss Nicole Ramos sa ating iSports segment. Huwag po kayong alis. Ito ang PTV Sports. Hindi po ito asap, hindi po Load Cruz. Ako po si Celino Cruz. Manood po kayo sa susunod na episode ng Home Court sa PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. Sino ka? I'm Nicole Ramos. Hi Nicole. Dennis Principe. Ang init ng mga storya sa that speech. Pakita natin. Hindi nyo akalaing sports. Ay, meron na kaming importanteng balita tungkol sa sports. Mamaya. Pero Nicole, paano sila magpapadala ng text sa atin? Text. All you have to do is type radio space, SR space, name space, message. Send them to 2311 Globe and Touch Mobile and 3504 Smart and Talk and Text. Or you can also text in your... sabi mo na, no? Yeah. Masasabi mo lang. Masasabi mo lang. You can also email us. Yun. Or you can also send letters through snail mail. Pwede rin yun? PhilPost. PhilPost. PTB4 Complex. No, nakakamiss yun nung araw no? Yung mga sinaunang mga Kasi, di ba, nung DJ ka
Oo, marami. Diba? Yun ang... DJ dati yan. Oh, yeah. Anyway, ito Dennis, yung sinasabi namin breaking news. Direct, pakita mo nga sa screen, saglit. Ayan. Yan po ang breaking news. At ayan, nakikita nyo naman, Angel Is the one. is the one. Okay? So, mukhang ito husband, no? At saka si Angel Locsin, eh, mukhang ano na, Ano yung next reaction? mukhang nagpaplano na. Hindi, pakita mo nga ulit, direct. This confirms that Snow is gay. And direct, pakita mo nga saglit. Direct, ayan. So, ayan, makikita niyo po, yung sa bandang baba, ayan, ang sumulat, si Snow Papa. Okay. O, ayan, ha. Parang showbiz ka Oo, mukhang malapit na igasal itong dalawa. Mukhang nagpaplano. May pelikula pa ba si Angel? Dennis? Nicole? Hindi ako nag-ano show. Aware ka pa sa mga mga local artist? Sino mga kilala mong artistang Ann Curtis. Ann Curtis. Oh, yun isa sa pinakasikat yun, internet sensation yun. Anyway, Phil, thank you so much for the interview last night. Marami pa ho tayong updates tungkol sa Ascals. Talagang feel na feel yung story. By Snowball. At hindi lang story. Mamaya, Video. Pagkakaguluhan niya. Puntahan niyo sa spin. Pagkakaguluhan na mamaya yan, pati ng mga Video. Yung mga lagalag nating mga fans. Entertainment. Okay, so basa tayo. Nicole? Lagalag. Go, Nicole. May gusto ka bang grupong lagalag? Tama ba din? Sige, tama na yan. Okay, so basa tayo ng mga message. Ito unahin natin si Jace Joseph Alfred ng Montalban. Ang sabi po niya ay, teksto Makakabalik This season. Si Kobe. May pag-asa po din ba si Calvin Abueva sa rookie MVP this season? Ikaw na, Dennis. Ay, Kobe wala na. Malabo na dahil... ano yun? 6 to 9 months eh. Wala na. Yung NBA Finals by June. Hanggang June, tapos na yan. Tapos na. Calvin Abueva, pwede. Stat-wise pwede, pero alam mo, may factor yung boto eh. No? Boto ng players, media. Tapos yung commissioners. Behavior niya. Diba? Pagka nagka-technical ka o marami ka nakakabawas pogi points yun. Diba? She knows it, diba? Tsaka mga ganon. Uy, may story ko tungkol doon. Ano naman? Oo, si Atoko, na-interview ko. Kala mo, hindi ko kilala yung mga player nung araw, si Atoko. Atoy ko. Okay. 1979 MVP yun. 1979 MVP. Mr. Anson ko. Oo nga pala. Tsaka si magandang hapon. Mr. David Ong. Ayan, nagpapabat. Ay, nga pala, since meron tayong issue nung Boston Marathon, yun pong yung naging insidente, si Mr. Tom Carrasco po, isa na rin po sa mga nagpaabot ng kanila pong pakikiramay, Ayan, so, ayon kay Mr. Tom Carrasco, presidente po ng Triathlon Association of the Philippines, may event sila next week. Ang sabi niya ay, I believe all sports events, organizers should now give more focus on the total risks involved in our activities and events as we no longer enjoy any exemptions from such terrorist attacks. We must now review all mechanisms and procedures to prepare for all scenarios. We must not forget to always pray to our Lord and ask for assistance. Ganda ng smooth ang pagbasa sa English nito. Maganda po. Tom Carrasco, isa sa mga pinakamahusay na NSA Tsaka president. Siya yung isa sa mga NSA leaders natin na consistent pagdating doon sa mga World Federation. Kasi yung triathlon, Triathlon Federation of the Philippines, di ba? Triathlon, yun. Yung cycling, yung Phil Cycling po, meron yung World Governing Body, yun pong UCI, yung Union Cicliste Internacional. Yan. Ganun. Yung swimming naman, FINA. So si Mr. Carrasco po, siya yung official natin na local, na lagi na-appoint ng mataas na pwesto dun sa ITU. International Triathlon Meron ka ng dati, Union. di ba? ITU. International Triathlon. Oo, yun. Meron ka ng dati, sticker, di ba? Sa kotse mo. ITU. Tapos yun, lagi siya ron SecGen, treasurer. Yung powerful na position. Ganun nga pinagkakatiwalaan. Dahil pera. Mr. Tom Carrasco. Pakialagaan tong namin, Birthday ni Snow, malapit. Birthday ko, sir. April 22. Next text. Si Jude Sumiguin. PM Boss Snow, pag-greet sa wife ko si Shello at anak ko si Dindin. God bless. May kasalanan si Jude Sumigin. Pag-greet sa wife. Araw-araw yan. Araw-araw. Parang nabasa. Ito pre, batiin mo to. I'm sure namimiss mo to. Matatawa ka pa. Sino yan? Hello? Hoy!
Hello from Letu in Baguio. Hello to Papa Dennis. Coach Alan G. Gregorio. Papa Coach. Coach Alan, salamat sa panonood niyo. Speaking of Letour Pilipinas, kontakin natin si Engineer Bong Sual. Sige, magbasa ka pa ng mga text natin dyan, Nicole. Okay. From Ordep of Agdao, Davao City. Uy, Sabado, boxing dyan. Bumbong Bautista, Davao City. Gandang gabi, Idol Snow at gandang Nicole. Tanong ko lang po, makakalaro na ba si MC47 sa playoffs? Thanks po and God bless. Napanood niya kanina. Yung update natin. Report, yung update. Dr. Raul Canla. Okay, next. Basta pa tayo. Isa pa. Ito, kinukonto ko na si Engineer Bong. Okay. Ryan Alfie. Ask ko lang po kung matutuloy ba yung trade kay Japet papunta sa Barangay Ginebra, San Miguel. Pabati sa asawa ko na nakasimangot. Si Wena. Smile na kayo, Wena. Simangot. Okay. Ginagawa si Ryan Alfie. Masawag na ba yung tanong? Ano ba yung tanong? Kay Japet? Trade deadline. Webes. Webes, ha? Sa isang araw? Sa isang araw. After the last. Pero mukhang wala akong trade na magaganap. Paniwalaan niyo po kami. Mukhang walang trade na magaganap. Walang magbibit ng deadline. Conference. Siguro after the conference na. Kasi yung next conference, August pa yun. Mahaba yung panahon nila to prepare. Anyway, Dennis at Nicole, nasa kabilang linya na po si Engineer Bong Sual ng Road Bike Philippines, 7-Eleven. Sila po yung kumampanya sa katatapos lamang po ng Letour Pilipinas. Nabanggit ni Coach Alan Gregorio. Engineer Bong, gandang gabi sa'yo. Gandang gabi. Yes, magandang gabi, Snow. At sa iyong mga katabi dyan, ubod na gaganda, tsaka gwapo. Opo. Magandang gabi sa inyo dyan. Wala naman ako. Ayun, si Dennis. Ayan. Okay, anyway, Engineer, ano ba yung ano natin dyan? Anong latest natin dyan? Mukhang todo po ang ngiti ninyo ngayon, ha? Siyempre, may pagmamalaki tayo. At sabi nga ng mga kasama ko rito, iba rin ang Pilipino talaga. It's more fun in the Philippines, ika nga, lalo pagdating sa cycling. Kasi nakakuha tayo ng second overall. Tapos lang na Letour de Pilipinas. Sino po yung pangalawa? Sino po yung pangalawa? Ang nag-champion ng Tabriz, sumunod tayo, pamangalawa tayo. Si Miss Bunny. Matapos lang na, no? Si Miss Bunny nag-champion no? Sino po yung pangalawa natin? Hindi, sa team yung sinasabi ko, sa team. Team. Sa team. Okay. Team, okay pala. Sorry. Okay. So sa mga individual riders, sino-sino yung... Sa overall individual natin, pampito ang ating Galedo. Pampito siya. Siya yung best Filipino rider. Okay. So siya yung pinaka-una, top performing Pinoy rider, pampito. Okay? Yes, pampito. Yes. At best Asia rider tayo. Team tayo na dito sa katatapos na tour na to. Best Asian team din po tayo. Yes, 7-Eleven by road bike. Kasi tumapos tayo. Yan ang naging na road bike ngayon, 7-Eleven. Kaya medyo maganda-ganda na. Katunayan, dalawang Tabriz lang ang kauna sa ating rider ngayon. At yung tatlo ay nandun sa hulihan. Kaya puro Pilipino ito yung mga nasa unahan natin. Sa pakuha na nga ni Mac Galedo. Sumunod niya sila Iris, Baler, at si Walda. Sunod-sunod yan. Yung mga rider natin yan. Kaya nakuha natin lahat yung gano'n na karangalan natin. Anyway, Engineer Bong, may tanong si si Dennis Principe, katabi ko si Dennis. Yes, Engineer, after itong Letour, ano bang next major tournament or pinaghahanda ninyo for the upcoming, for the rest of the year, Engineer? Itong April 19, papunta kami ng Malaysia sa Malacca. One day tour lang yan, and then from May 26, papunta kami ng Hawaii and then Singkarak sa Indonesia. Okay, Engineer Bong, may tanong naman si Nicole. Yung napakaganda I'm sure napapanood mo ngayon si Nicole, Engineer Bong? Yes, Nicole, yes. Engineer Bong. Okay. Ask ko lang po kung masaya kayo sa Ronda Pilipinas. Hindi, nag-champion kayo sa Ronda dahil sa championship nila sa Ronda Pilipinas. Tapos hindi sila nag-champion ng Letour, pero masaya ba kayo dahil sa champion niyo sa Ronda Pilipinas? Tapos dito, lang daw kayo, runner-up. Pasensya ka na, English to. You ask him in English. Na-maintain natin
ang team champion dito sa Pilipinas. Kaya pinapatunayan lang namin na kami ang dapat kilalanin na team champion dito sa Pilipinas. Because we are a continental team, nabibigyan kami ng maraming pagkakataon makapaglaro sa international race. Okay. What's the next plan for the team? May build up? May build up ba kayo? Hello? Hello? Yes, hello? I'll just repeat my question, sir. What's the next plan for the team? Hello? Engineer Bong. Yes. Engineer Bong, pakihinaan mo muna yung TV mo. Malayo ako sa TV. Malayo ako. Pero hindi ko na kayo marinig. Ayan. Okay, ito, yung tanong mo raw, sabi ni Nicole, ano yung next plan mo for the team? May build up ba? Meron ka ba nga kukunin mga bagong mga foreign riders, etc., etc.? Yeah. Bibigyan namin ng priority muna ang ating mga cyclists dito sa Pilipinas. Actually, marami kami talagang sinasama mga siklista natin sa Pilipinas. Eto na, meron kaming gagagdag sa katauhan ni Mr. Bonso. Yan ang bago namin sa lineup. At may Mr. Kayo dito na rin namin. Naibigyan na rin namin sa inyo yung informasyon na yan na nandito na sa aming pool. Na meron pa kami isang surprise na rider na hindi pa rin namin may iaanan sa inyo hanggat hindi siya nagpa-final ng pagbibigay sa amin kung siya ay pupunta sa aming team. Okay, Engineer, may tanong ka pa, Nicole? Sige, ito ba? Ano ibig sabihin ng performance nyo na ito sa Le Tour? Actually, ang nagiging performance ng mga bata nung nanggaling kami ng Thailand, napakaganda yung nagawa nila doon sa Thailand. To 14 to 8, talagang mga matitigas na tayo nakalaban nila. At tapos nung dumating kami rito, ayun, nakakondisyon na yung mga bata. At ito, nasabi nga ng aming team director na huwag pabayaan na magkaroon ng masasabi sa ating team kasi nga continental team na tayo. Kailangan patunayan natin na tayo yung pinakamagaling na cyclista rito sa Pilipinas. Okay, so Engineer Bong, siguro bibigyan ka na namin ng pagkakataon na magpasalamat pero mukhang may isa ka pang tanong, Nicole, na gusto iba to. Engineer, ito may isa pang tanong si Nicole sa'yo. Kailan pa victory party at ano ang incentive ng riders at namin? Victory party! Engineer. Victory party kami rito. Nako, engineer, yung daw victory party, wag daw weekday. Wag weekday. Tsaka dapat kasama kami ni Nicole. Actually, may victory party rito dito lang sa awarding ceremonies dito sa convention center. Bibigyan kami ng victory party ng nag-organizer na Tour de Pilipinas. Okay. Kaya siguro gagawin natin yun na susunodin natin. Yes. May incentives po ba yung mga riders? At namin. Hello? Incentive daw sa riders, Engineer Bong, tsaka sa amin. Meron ba? Yung incentive palaging nasa ano yan. Ito yung pagkahiwa-hiwalay na naman namin ito. Talagang kuha kagad nila yung mga incentive nila. At hindi naman kami na problema ngayon pagdating sa financial kasi sa suporta na binibigay sa amin ng aming President CEO na si Mr. Vic Paterno. Kaya wala naman kami problema. Talagang fully supported kami. Okay. Thank you so much, Engineer Bong Sual. Thank you very much. Thank you, sir. Good luck. Congratulations. Okay, thank you so much. Nadinig ko pa yung huli niya linya. Hindi ko madinig si Leslie. Okay. Si Grace, yung asawa ni John Mark Galedo. Congrats si Mac. Okay. Say hello to Ronald Cabansay and Gary kay... Say hello to Ronald Cabansay. Ayan, from Alan Gregorio. Hello. Hindi ko mabasa yung isa o sa Alan eh. Ano to? Gary Advincula. Okay. Advance happy birthday, sabi ni Father Mandy. Okay? So Dennis, gap lang kami. Babalik kami. Babalik ko kami. Panoorin nyo yung commercial na susunod. Napaka-importante po niyan. Ang ganda-ganda niya. Panoorin nyo, ha? Hi, I'm Phil Younghusband and you're watching PTV Sports.
Nagbabalik ang PTV Sports. Welcome back to iSports. Okay, so basa ho tayo ng mga text ulit ninyo. Text si Jaime Pahalya. Good PM, Sir Snow. Ask ko lang po kung anong team ang makakalaban ng Miami Heat sa playoff. Pakibati naman po yung anak kong si Lebron Pahala. Pahala. Pahalya siguro yan, Pahalya. Okay, habang ano pa, kasi, pero alam ko, ano pa nagpe-placing pa Alam ko, nagpo-positioning pa, pero kompleto na yung 8 sa Eastern. Kompleto na. Oo. But yung mga kalaban ng Miami, check natin na. Kasi number 1 na sila. They're guaranteed of the number 1 spot. So yung nasa baba, ang ano nila doon. Nasa baba. Check natin na. Sige, basa ka muna. Okay. So si Rojimi. Bakit malalaglag ang Barangay Ginebra San Miguel sa number 7 pag nanalo ang Meralco bukas? Diba 2 times tinalo ng Gins ang Bolts? Okay, so ulitin ko lang po pakita natin ulit direct sa screen yung yung scenario natin. 4 na lang po kasi nalalabing because meron pa tayong 2 games tomorrow. So it'll include 4 na mga teams pa na hindi pa eliminated. So positioning pa rin yan. So yung rain or shine, sure ball na po sa number 10 yan. Win or lose sila sa Meralco. Okay, so ito po yung scenario. Una, so kung mananalo po yung rain or shine sa Meralco, tatalunin ng Talking Text yung Petron. Yung Ginebra po, pwestong pang-6, ang kalaban nila ay San Mig Coffee. Okay? San Mig Coffee. Pagka yan po yung nanalo, rain or shine, tsaka Talking Text bukas. Okay? Sa Araneta yan. Yung second scenario, pag nanalo yung rain or shine at yung Petron, yung Ginebra po, magiging pang-6, ang kalaban nila, Dennis, ay itong Petron. Petron naman. Okay? So, ang bibigat ng kalaban. So, ito pa isang scenario. If Meralco beats rain or shine, Talk and Text wins over Petron. Ang Ginebra po, magiging pang-7, kalaban nila, rain or shine. They need to win twice. Okay? Okay? So, yung last scenario natin, if Meralco beats rain or shine, tas nanalo ho yung Petron sa Talk and Text, number 7 pa rin. Tapos, rain or shine ang katapat nila. Ngayon, ang tanong doon, bakit bababa yung Ginebra? Tinalo daw ng Ginebra yung Meralco twice. Dennis? Sa quotient, sa points. Sa points, tsaka kasi, ang mangyayari ho kasi noon, yung Meralco, alam ko, ang intindi ko dyan, mag-gain sila ng edge kasi yung rain or shine, ilang beses din tinalo yung Ginebra diba? Tapos, mabubulabog po yung gitna kasi yung Petron tsaka yung Talking Text magtatalo na, diba? So, tsaka may mga quotient ho kasi yan na alam ko si... Ayan o. Sige, pakita mo. Pakita mo nga direct. Pakita mo yan. Then, sige mag-explain. Ayan, negative 11 yung kanilang quotient, inferior as compared dun sa Meralco na may +4. Yeah. Doon nagkakatalo yan. Oo. So, depende dun sa mga tinalo na rin ng Meralco. Tsaka yung quality of opponents na kanilang tinalo. Okay, bisitahin nyo yung spin.page. May istorya po sila dyan. Okay, next. Tweet tayo. Sabi ni Jericho Bakay. Kung marami kayong gustong malaman tungkol sa sports or update man lang, nood kayo ng PTV Sports. 6 sa update. Miami kalaban ay Milwaukee Bucks. Kita ninyo? Number 8. Ayan. Ito pa, sabi ni Moulianes. Moulianes, ang sabi niya, Dennis, ay... Bucks, kalaban ng Heat. Wala silang habol sa number 7. Dahil ang Bucks ay 37-44 right now. Tapos yung number 7, Boston, is 41-39. Ganda nung isang laban ng New York versus Boston. Matinding laban. Pero New York ako dyan. Undermad na talaga yung Boston. Pero no offense medyo sa mga fans ng Boston. Pero kung pag-uusapan mo talaga practicality, wala sila talaga player. Di ba? Kulang. Kulang na kulang. Okay, next. Pero bilog nga naman ng bola. Ika nga naman nila. Sabi ni Paulo, Pau-Paus. Idol, balita po kay Dylan Ababu sa standings po ng Shakey's V-League at ang ganda talaga ni Nicole. Thank you. Medyo squint nyo ng konti mata nyo pa. Squint nyo. Makikita nyo si Coach Bong. Okay. So, ang Shakey's V-League, naku, wala ako update dito, partner. Pero sige, si Dylan Ababu muna sagutin natin. Dylan, around May, June, medyo okay na siya. Pwede na pero hindi pa siya fully, recovered na but not really 100%. So by next conference na, sabi niya, by August, kung walang aberya, sure na kung yung kanilang target talaga na sa rehab, ma-meet nila, by August maglalaro niyan si parang Dylan Ababu. Okay, basa pa tayo ng mga text tayo ulit. Text tayo, lilipat ako sa Facebook mamaya-maya. Text muna tayo, nakakaya ako kasi sa mga nagbayad ng Melvin, Sir Snow.
Sir Snow, ang channel... Sang Channel po ililipat ang PBA dahil di ba tapos na ang pagiging magkapatid ng channel ng Active TV at TV5. Okay. Denise, ikaw sumagot. Baka sa TV5. Sabi nga ni Coach Chotre sa Pero bagong ang head tanong- ng Sports 5, live on 5. Ang tanong kasi doon, kaya bang i-accommodate ng TV5? Yung PBA pa, di ba, Meg? Ang problema ron kasi, obligate dahil merong TV5 So mag-uusap po sila. Alam ko, nag-uusap po sila kahapon eh. Anyway, so mag-thank yous tayo sa mga sponsors natin. Meg, una ka na. Of course, Miss Tuma, Amazing Playground. And hi to Robert Impig and Ruel Villanueva. Okay, ano pa? Yun lang. Amazing. Dharma Aesthetic. Yes, of course. Ikaw pinakamagandang emplo. Yung dalawa ni Nicole, eh, no? Na talagang promote. Ikaw, Nicole? Yes, I'd like to thank Luscious Closet for my dress today. Okay. Pakita mo naman. Okay, my dress. My dress. Thank you. Kita may mga beads pa dito. Bling. Bling. And I'd like to greet the following people: Trisha May, baby of Resty Macabulos; Riza, the wife of Resty Macabulos; and then Jonas de Guzman, Romnick Palacio, VJ Sacares Alo, Eton Santos, Michael Obedoza, Edison Wall, Francis Ibyong, and Sacares. Okay, Dennis. And Adrian Joseph, si Bea, si Dean Siegfried, si Jay, Lance, my wife Queenie, I love you, Zian. Yeah, mamimiss ka ni Dennis. No? Yes, 1 week. 10 days. Mawawala si Dennis. Thank you so much sa Barakabal Energy Cola. Mr. George Chua, Mr. Michael Johnson Chua, Paul Chua, siyempre Boss Rafi Cashaw, tsaka si Mr. J. Lianos at si Ma'am Cherry. Ayan, ang Barakabal Energy Cola. Thank you. At salamat po sa Axel 316 para po sa aking streetwear. Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Wira Rosa, Jacob Manlapas at Arvin Roa. Thank you, Axel 316. Salamat kay Snow. Pinaglubahan niya. Yun naman. Bago pag binibigay ko sa'yo, amoy gas pa nga eh. Salamat din sa Rally Tours at Travel ng Renata Nero. At salamat po sa kay Dito Navarro Mindanao Avenue Extension. At ako po si Snow Badwa. Dennis Principe. Nicole Ramos, Meg Sioson. Antabayanan po ang news at 6. Kami na po muna. Magandang umaga na, Global Pinoy.